Mga kabahay, nandito tayo ngayon sa Orchard para i-vlog ang BS2 natin yan. So pag-uusapan natin sa vlog na ito kung ano nga ba ang mas maganda, kung may pool ba o wala. So mga kabahay, bibigyan ko kayo ng advantages kapag walang pool. Siyempre uunahin natin dyan yung sa cost. So sa cost ng pool is may kamahalan din, pero pag walang pool, mas makakamura yung expenses ng clients natin. Pangalawa naman dyan is yung maintenance ng pool. Siyempre pag merong pool, sa maintenance ng water natin, kailangan natin i-maintain yung cleanliness ng tubig nito para pwede itong magamit ng mga users ng bahay. So isa pa dyan mga kabay is kailangan natin magkaroon ng additional space na tinatawag nating pump room. Hindi, Kikiel, mas maganda may pool. So dito sa project natin may pool kasi siya. Tama naman yon na talagang may advantages din pag walang pool. Pero alam mo yung maganda pa rin na dahil permanent na yung bahay, dahil pang matagalan na ito. So yung activity kasi ng pool is malayo dun sa mga spaces na meron tayo. So kung meron kang pool, may activity ka para sa guest mo, para sa mga anak mo, or sa inyo mismo. Isa pa magandang factor kaya magandang may pool is yung aesthetically pleasing siya sa mata. So sa umaga, nagdadagdag sa kagandahan ng ambience natin. Kumbaga habang kumakain ka, katambay ka sa labas, iba pa rin yung feeling na may pool dyan. Yes, correct ka doon sa sinabi mong medyo expensive. Kaya nga lang syempre, depende pa rin to sa preference ng client. Pero for me, iba pa rin ang dating ng bahay kapag may pool talaga. Isa pang advantage nito, Artikiel, is yung isa pang advantage is yung pag mag-host kayo ng event. So syempre may mga guest ka. So syempre yung bahay mo is reflection ng owner talaga ng bahay. So kapag may pool, mas nagiging parang masaya yung ambience sa paligid, mas nakakatuwa siya, lalo na pag evening, may ilaw dun sa swimming pool, nakakadagdag siya ng ganda and activity as well dun sa mga pwedeng gumamit ng bahay niyo. Sir, pero pwede rin naman magamit yung space na yun para sa mga events kahit walang pool. Paano bang mangyayari doon, sir, kung sakaling ganun? Ano bang mga activity yung naiisip mo? Kunyari, walang pool. So, bakante lang. Kunyari, yung pool na yan. So, makikita nyo mga kabahay, may pool doon. So, kung walang pool yan, ano ba yung mga activities na nakikita mong pwedeng nilang gawin dyan? Pwedeng maging play area na ng mga future anak ng mga clients natin. At higit sa lahat, siyempre, since plantito and plantita era tayo ngayon, so pwede nilang taniman yan ng mga vegetables. I agree, maganda yon. Pero again, depende pa rin sa preference ng may-ari talaga ng bahay. For me kasi, dahil sa ganito kalaking bahay, may mga enough spaces naman tayo para sa mga halaman, sa landscape. Dahil malaki yung lupa, may space talaga na nakalaan dyan. So, pag kinonsyon pa natin yung pool area na yon ng additional landscape or garden, baka puro garden at halaman, di ba? So, for me, maganda yung may landscape ka, at the same time, meron ka pa rin pool. Ano ba yung mga gastos dyan na i-consider nila kapag magpa-pool sila? Isa na dyan, sir, is yung maintenance at yung sinabi ko nga kanina na additional spaces like yung pump room, sir. Pump room, no? Imbis na storage na sana yon. Oo, sir. Isa pa dyan is yung paghuhukay ng lupa, pagtapon ng lupa, at yung naging kakampi mo na ako ngayon. Pagtapon ng lupa, another retaining wall. Oh my God, may excavation pa yan, sir, sa soil eh. Additional na gastos yan. Water line. Nabanggit mo kanina yung maintenance. Yes, sir. No, siyempre. Isa pa sa nakikita kong advantage, ito medyo kakampi mo na ako dito, is yung security din. Yung safety nung mga users. Kasi lalo na may mga kids. So, lagi nang nakakabahala na maiwan sila sa ground floor. Na baka biglang tumalon sa pool. So, may mga vloggers ako napanood na tinanggal nila yung pool. Talagang may pool sila dati. Tinabunan nila for safety ng mga kids. So, isang factor din dito is, kaya yung iba hindi rin nagpo-pool siguro, is may mga kids talaga na anytime baka makatalon. So, yung iba talaga, habang bata pa, landscape muna siya. So, pag medyo matanda na yung bata, yun, tsaka nila pinapalagyan ng pool. So okay, sir, so kayo mga kabahay, kayong tatanungin namin, ano ba talaga ang mas preferred nyo o mas maganda? May pool ba o walang pool? So comment down below kung ano mas trip nyo at mas gusto nyo sa bahay nyo or dream house nyo, may pool ba or wala. So see you mga kabahay. Paalam! Paalam!